Okay, ayos na ba? Ayos na? Nagulo pa yung book natin. Okay, okay. 4, 3, 2, 1. Good day mga kawan! Welcome to our YouTube channel! So dahil marami sa inyo ang nag-request ng content na ito, gagawin natin sa oras na ito. Okay? So sit back and relax. So for today's ganap, pag-uusapan natin ang pagbuo ng script para sa Radio Broadcasting Filipino. At mamaya, bibigyan ko kayo ng mga tips and techniques on how to write your winning script in radio broadcasting. And also, I will give you a radio sample script na kalimitan namin ginagamit sa Division Schools Press Conference at sa Regional Schools Press Conference. At sa hindi pagmamayabang yung script na ibibigay ko sa inyo mamaya is palagi yung nananalo as best script in Division Schools Press Conference every year. Take note, every year, Char. Okay, every year yan nananalo o tinatanghal na best script sa division namin. Okay? So, enjoy and have fun while learning. Let's have Journalism 2.4. Okay. So, before we tackle about the script, alamin muna natin kung ano yung ilalagay natin sa ating script. Okay? So, first is the news. What is news? Okay. News is an oral or written report of past, present, or future event. Ito yung nangyayari sa paligid natin na maaaring tapos na, mangyayari pa lamang, o nangyayari pa lamang. It should be factual. Okay? Makatotohanan, merong ebidensya, at merong batayan. Truthful, accurate, and unbiased. At the same time, dapat interesting. Okay? Pag sinabi natin interesting, dapat marunong kang lumaro o maglaro gamit ang mga salita para maging catchy siya sa pandinig ng mga manunood. Catchy siya in a way that di mo masisira yung pagiging factual nito o yung pagiging accurate ng balita. Okay? Then, we will be having the scoop or the origin of the news. So, sa pagbuo ng script natin, kailangan nating malaman kung ito ba ay nasa hanay ng local news, national news, or foreign news. Pag sinabi nating local news, ito yung nangyayari, ito yung mga report of events na nangyayari sa locality natin. Okay? Kung saan tayo nakatira. This is what we call local news. Pag sinabi naman nating national news, this news takes place within the country. Okay? Yung nangyayari mismo sa Pilipinas. Yun yung national news. Pag sinabi nating national news, isang balita na apektado ang lahat ng mamamayan sa isang bansa o sa isang bayan. Okay? Then next naman is ang foreign news. Ito yung mga news that takes place outside the country. Ito yung mga balita na nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Okay? Sa iba't ibang panig ng mundo. The two broadcast media. First is the radio broadcasting and the second one is the television broadcasting. Okay. So radio broadcasting, you're going to read your news script with a moderate rate. Okay, ito yung sinasabi ko kanina na pag-uusapan natin yung tips on how to deliver your news, on how to read your news. Okay, kailangan sa pagbabasa ng balita, kailangan moderate lamang. Okay, nasa maayos o nasa angkop na level o nasa angkop na bilis. Okay, nasa angkop na bilis yung pagbabasa natin ng ating mga balita. Then, another one is, wag mong bilisan. Do not rush your word and sentences. Huwag mong bilisan yung pagbabasa mo, yung pagbigkas mo ng mga salita at ng pangungusap. Kasi pag masyadong mabilis yung pagkakabigkas ng mga salita o yung mga pangungusap, maaaring hindi ito maintindihan ng mga tagapakinig. Then, avoid long pauses. Okay? Kasi kapag masyadong mahaba yung pause, yung paghinto mo, mangyayari, kakaltasan ka ng puntos. Kasi that is dead air. Okay? Natatanggal yung suspense. Natatanggal yung interesting part ng iyong balita. Okay? Pauses means
silence kasi. Ibig sabihin, pag nag-post ka na, parang wala na siyang karugtong. Okay? Then, a questionable gap. Okay? Kailangan sa pagpuputol ng mga linya sa isang script o sa isang balita, kailangan iwasan mo yung tinatawag dating questionable gap. That is not helpful in understanding the meaning. Kasi kapag mali yung pagpuputol o mali yung paghihinto mo sa balita, maaaring magkaroon ng ibang meaning yung balitang ibinabalita mo. Okay? The next things to remember in newscasting. Okay? First, huwag habaan ang paghinto. Okay? That is a very technical sa radio broadcasting. Kailangan huwag habaan yung paghinto. That is dead air. Okay? Use variety of voice quality. Okay? Merong pataas, merong pababa, merong modulated, different types of voice quality. Okay? Yung rate natin, yung mabilis, mabagal, yung pitches, mataas, mababa. Okay? Laruin mo yung mga salita gamit ang boses upang maihayag ang balita sa mas maayos at kaaya-ayang paraan. Okay? Yan yung tatandaan nyo. Huwag pakampante pagkatapos makapagsulat ng script. Okay? Yan yung kalimitang ginagawa ng ating mga estudyante sa tuwing magre-radio broadcast na magsa-simulate na sila, simulation process na, or simulation stage. Nakakalimutan na nilang paghandaan. Nagiging kampante na sila masyado sa kanilang pagbo-broadcast. Okay, wag pa kampante. Basahin nyo ng paulit-ulit yung mga salitang nahihirapan kayong bigkasin. Okay? Para hindi na kayo mabulol sa tuwing hindi na kayo mabulol kapag magsa-simulate na kayo. Okay? Then, practice reading your script or prepare your outline. Practice, 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 and practice. Yan yung kailangan ng ating mga journalist, a radio broadcaster. Then, make your reading sound like a talk. Okay, kapag nagbabasa kayo ng script, wag sa isip lang. Dapat, nagbabasa kayo, meron yang boses dapat na marinig. Wag kayong mahiya na nagbabasa kayo ng script kahit maraming tao. Kasi hindi pa naman yan final. Practice pa lang naman. So, magbasa ka habang magbasa ka na merong tunog. Okay, wag kang magbasa na sa isip lamang. Use a normal conversational manner. Okay? Hindi ka nangaaway kasi nakikinig lang yung mga tagapakinig sa'yo. Kailangan maayos in a conversational manner. Yung nakikipag-usap ka lamang sa kanila. Okay, next. Develop your own speaking style. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Dapat alam mo ang boses mo. Okay? Dapat alam mo kung ano yung magpapa-stand out sa'yo. Dapat alam mo kung ano yung kakikitaan ng uniqueness sa boses mo. Hindi yung nanggagaya ka ng boses ng iba. Kasi once na nanggaya ka ng boses ng iba, wala na. Wala nang tinatawag nating uniqueness ng bawat isa. Wala nang individuality or the uniqueness ng bawat isa sa atin. Okay? Then, you are not allowed to read your script in a monotonous recital. Kasi kapag monotonous lang, isa lang yung boses mo. Hanggang natapos yung kwento, parang walang tawag dito, walang pagbi-build up ng balita. Okay? Walang nangyayaring build up ng balita. Then, you are having this, what we call artificial overemphasis. Okay? You have to avoid that one. Okay? Kahit hindi naman binibigyan ng emphasis yung salitang yun, tapos hinihinto mo, pinilalakasan mo, binibigyan mo ng diin, kahit hindi naman siya importante. Hanapin mo yung mga salitang mabibigat. Hanapin mo yung mga salitang, halimbawa yung balita is tungkol sa pagkamatay ng 10 tao sa nangyaring aksidente. So, ang dapat binibigyan mo ng emphasis doon is yung 10 taong namatay. Okay? Yun yung dapat bigyan mo ng diin. Okay? Then, number 6 is be original. Okay? Sinabi ko kanina na kailangan unique yung boses mo. Okay? Hanapin mo yung boses mo. Baka nawawala. Char, baka gininakaw ni Ursula. Char lang. Okay? Have your own style of delivery. Okay? Do not attempt to imitate the talking style of any radio announcer.
Kaya yan yung pinaka-common na mistake sa ating mga radio broadcaster. Yung nanggagaya sila ng boses ng ibang mga announcer. Example, ginagaya nila yung boses ni Gus Abilgas, o yung boses ni yung sa Soko, kaya nga Gus Abilgas yung sa Soko. Scene of the crime. Okay, wag yun. Huwag kayong gumaya ng mga boses na excuse me po. Huwag ganon. Okay? Kailangan magkaroon kayo ng uniqueness ng boses. Hanapin yung sariling boses ninyo. Then, talk as you read. Sinabi kanina. Then, speak with authority. Okay? And confidence and vigor. Kailangan na kapag nagbabalita kayo, dapat with authority. Firm kayo. Firm kayo sa mga sinasabi niyo. Then, confidence kayo. Kasi kapag hindi kayo confident sa inyong mga binibigkas, okay, maaaring hindi kayo paniwalaan. Hindi siya catchy. Hindi siya matibay. Parang ano, hindi siya strong. Walang urge na makikita sa boses ninyo. Okay? Yan yung tatanda nyo. Judge are very, tawag dito, grabe, pihikan sila. Pihikan sila sa mga salitang binibigkas o binibitawan ng mga broadcaster. Then, talk fluently with correct face. Practice, and practice para hindi ka na mabubulol. Okay? Para fluent na yung pagkakabigkas mo. Then, dapat meron siyang correct facing. Yung mabagal, mahina, mabilis. Okay? Dapat alam mo kung kailan ka dapat huminto, kailan mo dapat babagalan yung salita, kailan mo bibigyan ng emphasis yung mga salita. Okay? The next is keep your voice alive and dynamic. Okay. Kailangan alam mo kung kailan dapat buhay na buhay yung boses mo. Kasi sa radio broadcasting, boses lang yung tinitingnan. Boses lang yung pinapakinggan ng mga judge. Okay? Kailangan buhay na buhay. Then the next one is dynamic daw. Nagbabago o nababago. Yes! Importante yan. Especially kapag yung balita, kailangan yung boses mo is naaayon yun sa balitang ibinabalita mo. Kapag yung balita is about winning or about mga nanalo, okay, kailangan masaya, alive na alive. Buhay na buhay yung boses mo. Pero kapag yung balita naman is medyo malungkot, syempre, dun ka na mag-change ng mood sa boses mo. Okay, dynamic na, di ba? Dapat marunong kang makibagay. Dapat marunong makibagay ang boses mo sa balitang iyong ibinabalita. Okay? The next, talk to express, not to impress. Yan yung pinaka-importante. Talk to express, not to impress. Huwag kayong gumamit ng mga salitang malalalim. Huwag kayong gumamit ng mga salitang mabulaklakin o yung mga bulaklak na mga salita. Iwasan yon. Kasi you are not there to impress. You are there to express the news. Okay? Express the news. Okay, naintindihan. Yun yung 10 dapat tandaan. Yun yung 10 dapat tandaan sa newscasting. Okay? Next, we have the characteristic of the radio broadcast style. First, you are going to use the language correctly. Okay. Maayos yung mga salita o angkop ang mga salitang gagamitin mo. Yung grammar. Pinaka-importante yung grammar sa pagsusulat ng script. Next, accurate and precise. Okay? Tama. Walang dagdag, walang labis. Accurate and precise. Next, use word which you think your listeners are familiar with. Okay, gumamit kayo ng mga salitang familiar na sa mga listener ninyo. Huwag kayong gumamit ng mga salitang malalalim na hindi naman alam ng mga nakikinig sa inyo. Baka magkaroon lamang ng ibang kahulugan yung balitang ibinabalita ninyo. Then, use technical terms if necessary. Ito yon, pinaka-importante ito. Yung mga broadcaster natin, yung mga news writer natin, nahihirapan silang mag-translate ng mga salita. Kung hindi naman kayang i-translate o meron naman tayong tinatawag na technical terms, gamitin natin yon. Kasi meron mga salita sa English na walang katumbas sa Filipino. Okay? So use the English term para hindi kayo mahirapan at para mas maging malinaw sa mga nakikinig. Okay? Nakagets? Then second is, the second characteristic ng radio broadcast style is use more restricted vocabulary that what is usually found in print
copy. Okay? Kaya yung sinabi ko kanina, gumamit kayo ng mga salitang o gumamit kayo ng mga vocabularyong naiintindihan ng mga listener. Okay? Use words that are directly and readily understood. Okay? Example. Ito, yung tinatama natin. A period of favorable weather set in. O, di ba? Ano yun? Medyo mahirap. A period of favorable weather set in. Ano yun? Okay, pwede naman natin siyang baguhin. Okay, pwede natin gawin na it rained every day a week. Oh, madali lang yun. Okay, ibig sabihin, ano ibig sabihin nun? Araw-araw, umuulan. Ganun lang. Okay? Then, example, we have here example some words that must be avoided. First is summon. You can use call. Okay? Terminate. You can use end. Then endeavor, you can use try. Or kanang venture, the word venture. Okay, pwede natin palitan kasi hindi siya masyadong familiar sa ibang tao. Venture. Pwede natin palitan ng try. Okay, to try another activity, to venture the world of chuchucho. Pwede natin to try. Then, indisposed, pwedeng sick or ill. Then, passed away. O, di ba? Masyadong mahaba. Sa news kasi, sa pagsusulat ka ng isang script, the shorter, the better. Okay? Passed away. Pwede palitan natin ng died. Okay? Commence. O, the event commenced at exactly blah, blah, blah. O, pwede namang begin. Okay, begin. Utilize. Pwedeng use. Okay? Intoxicated. Intoxicated. Maraming ibig sabihin ang intoxicated. Pwedeng palitan ang intoxicated ng drunk. Very good. The drunk is better kaysa sa intoxicated. Then, cognizant. Okay, cognizant. Uy, what is cognizant? I am very cognizant about the happenings in the world. Oh, masyadong malalim. Okay? Masyadong mahirap. Pwedeng palitan natin ng mga simpleng salita na familiar sa mga tagapakinig. Pwedeng palitan ng aware. Di ba? Pwedeng palitan ng aware. I am very aware of what is happening in this world and this society. Ganun lang. Third, use descriptive, connotative, and forceful words. Okay, pag descriptive, describe natin kung ano yung nangyayari. Example, miyanig ng 6.5 magnitude na lindol ang bayan ng Santa Ines kaninang umaga. That's very descriptive. Describe nimo kung gaano kalakas yung lindol na nangyari sa bayan ng Santa Ines. Ganun lang. Then, use active voice. Okay? Subject performs the action. Okay? Yung subject yung nagpe-perform ng action. Then, avoid passive voice. Kasi sa script, sa pagsusulat ng script, iniiwasan natin yung passive voice kasi pag passive voice yung ginamit natin, masyadong wordy. Okay? Napakahaba. Except when writing headline. Okay? Except naman sa pagsusulat natin ng headline. Medyo, kailangan pwede tayong gumamit ng passive voice sa pagsusulat ng headline. That the doer is the unknown or prominent. Then, use contraction. Okay? Pag sinabi natin use contraction, ito yung pagpapaikli. Okay? Pagpapaikli. Example, did not. Pwedeng palitan ng didn't. Okay? Contraction ang tawag doon. Pagpapaikli ng mga salita. Did not, pwedeng palitan ng didn't. Or we will, pwedeng palitan ng well. Okay? Well, or we are, pwedeng palitan ng were. Okay? Ganun lang. They are, pwedeng palitan ng there. Okay? Napakadali. Then next, use personal pronouns extensively. Okay? Next, use simple sentence. Okay? Yung madaling maintindihan lamang simple sentence. Okay? Next, make use of transition words or the vocal cues. Ano yung mga transition words? Okay, ito yung mga transitional devices na pwede nating gamitin. Yung mga kalimitan makikita ito sa mga prepositions. Okay, or prepositions, conjunction, okay, yung mga pangkayariang salita. Okay? Next, read or speak with moderate rate, speed. Okay, ito yung speed pace natin within the learner's ability to understand. Avoid negative construction, then avoid the use of homophones. Then avoid redundancy,
double speak, and cliche. Okay? Bawal yung mga redundant, okay? Bawal yung ulit-ulitin. Halimbawa, sa headline mo is clean up drive, Dress MNHS, nakiisa. That's your headline. Okay, tapos sisimulan mo yung lead mo ng nakiisa ang Dress MNHS. Oh, redundant na. Okay? Iwasan yun. Palitan natin or we can have this what we call rephrasing. Okay? Mag-rephrase tayo ng mga salita or gumamit tayo ng mga synonyms ng mga salitang yon. Okay? Nakiisa, pwedeng palitan ng nakibahagi. Okay? Or nakisama. Basta ganun. So we're done with the part 1. Thank you so much for watching. Don't forget to hit the like button, subscribe, share, and leave a comment. Then, don't forget to watch the part 2 of this radio broadcasting script, tips, and techniques. So much, and see ya!